Nakatanggap ang Philippine Navy ng karagdagang mga bagong bala mula sa giant ship mula sa Australia. Ang pinakamalaking barkong pandigma ng Australia ay nakibahagi sa magkasanib na pagsasanay kasama ang Pilipinas at Estados Unidos sa pinagtatalunang South China Sea noong Lunes, sa kanilang pagsisikap na palakasin ang ugnayan sa pagtatanggol sa harap ng lumalagong presensyang militar ng China. Nag-deploy ang China ng daan-daang Coast Guard, Navy at iba pang sasakyang pandagat para magpatrolya at magmilitarisa ng mga coral reef sa pinagtatalunang tubig na halos buong buo na inaangkin ng China sa kabila ng mga internasyonal na desisyon na ang posisyon nito ay walang legal na batayan. Ang HIMARS Canberra ay isa sa ilang barkong kasangkot sa exercise alon sa Pilipinas, nagaganapin sa unang pagkakataon bilang bahagi ng taunang Indo-Pacific Endeavour na aktibidad ng Australia. Ang alon ay Tagalog para sa alon. Mahigit 2,000 tropa mula sa Australia at Pilipinas ang nakibahagi sa mga pagsasanay sa himpapawid, dagat at lupa mula Agosto 14 na tandang bawas 31. Humigit kumulang 150 US Marines din ang lumahok. Ang simulate airstrike noong Lunes sa timog ng isla ng Palawan ng Pilipinas ay naganap mga 200 kilometro, 125 milya, mula sa Spratly Islands, kung saan sumiklab ang matagal ng tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing. Tulad ng Pilipinas, nais ng Australia ang isang mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon na iginagalang ang soberanya at ginagabayan ng kaayusan na nakabatay sa mga patakaran, sabi ni Hai Kyong Yu, ambasador ng Australia sa Manila, sa Tarumpitao Point Airfield. Ang mga pagsasanay na tulad nito ay mahalaga dahil sa pamamagitan nito ay ginagawa natin ang ating mga salita sa pagkilos, sabi niya. Magdaraos din ang United States, Japan at Australia ng joint naval exercises sa baybayin ng Pilipinas ngayong linggo. Iyon ang palaging plano, sinabi ni Kapitan Philippa Hai, commander ng Australian Amphibious Task Force, sa mga mamamahayag na sakay ng HIMARS Canberra. Ang mga barko ay nagmula sa Talisman Sabre, pagsasanay sa Australia, at lahat ay pauwi na. Napaka-normal para sa amin na magsanay kasama ang mga kasosyo habang kami ay patuloy na papunta, mula sa pagsasanay. Ang mga drills ay dumating matapos ang isang Philippine supply mission sa 2nd Thomas Shoal sa Spratlys ay naharang ng isang Chinese Coast Guard ship gamit ang mga water cannon noong Agosto 5, na nagdulot ng diplomatikong row at international na galit. Ang isa sa mga charter boat na nagdadala ng mga supply sa outpost ay napigilan na makarating sa mababaw na tubig, habang ang isa pa ay nagawang magbaba ng kargamento nito. Sinabi ng militar ng Pilipinas na magpapadala ito ng higit pang mga supply sa remote outpost, kung saan nakaistasyon ang ilang marinerong Pilipino sa isang kalawang na barkong pandagat. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang ibinaon sa isang coral reef noong 1979 upang hadlangan ang pagsulong ng China sa karagatan. Hiniling ng China sa Pilipinas na ilipat ang barko, at ipinagtanggol ang mga aksyon nito bilang propesyonal. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng masusing ugnayan sa pagtatanggol at kooperasyon sa pagitan ng Australia, Pilipinas, at Estados Unidos sa harap ng lumalagong presensya ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, ipinapakita ng mga bansang kasangkot ang kanilang determinasyon na panatilihin ang soberanya at kaayusan sa rehiyon batay sa internasyonal na batas. Ang deployment ng daan-daang sasakyang pandagat ng China para sa patrolya at militarization ng mga coral reef ay nagdudulot ng pag-aalala sa mga bansang apektado, partikular na ang Pilipinas, na may mga teritoryo sa nasabing lugar. Sa kabila ng mga internasyonal na desisyon na nagpapatunay na walang legal na batayan ang mga hakbang na ito ng China,
Patuloy pa rin itong nagpapatupad ng mga aksyon na nagpapalakas sa tensyon sa rehiyon. Ang pagsasanay na ito ay isang paraan upang ipakita ang pagkakaisa at determinasyon ng mga bansang kasangkot na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at karapatan sa South China Sea. Kasama sa mga aktibidad ang mga drills sa himpapawid, dagat, at lupa upang palakasin ang kahandaan ng mga tropa sa anumang posibleng kaganapan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng mahalagang bahagi ng diplomasya at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa gitna ng lumalagong tensyon sa South China Sea. Sa pagsasanay na ito, ipinakita ng Australia, Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa paligid ng South China Sea na lalong nagiging tensyon dahil sa pagpapalawak ng militar ng China. Ang pagsasanay na ito ay isa ring konkretong pagpapakita ng pagtutulungan sa pagtatanggol sa pagitan ng mga bansa sa pagharap sa mga karaniwang hamon. Ang pagpupulong na ito ng mga hukbong pandagat mula sa iba't ibang bansa, ay hudyat din sa China na hindi baliwalain ang pagsisikap nitong palakasin ang presensyang militar nito sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puwersa, pinaninindigan ng Australia, Pilipinas, at Estados Unidos na handa silang kumilos bilang pagtatanggol sa mga pambansang interes, at itaguyod ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas. Bilang karagdagan, ang pagsasanay na ito ay maaari ding magsilbi bilang isang plataporma upang mapabuti ang koordinasyon at interoperability sa pagitan ng mga armadong puwersa ng tatlong bansang ito, na nagbibigay daan sa kanila na magtulungan ng mas epektibo sa pagharap sa mga banta sa seguridad sa rehiyon sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ang pagsasanay na ito ay isang mahalagang hakbang sa mga pagsisikap na mapanatili ang katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific, pati na rin ang pagkumpirma sa aming ibinahaging pangako sa pagtagumpayan ng masalimuot at dinamikong mga hamon sa seguridad sa rehiyon.